unang hakbang lamang sapagkat marami kang idadagdag pagkatapos pa nito. Ito ay panimula lamang. Okay? At alam natin na ang mga Kristiyano ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. We are saved by grace through faith. At hindi hihinto sa bagay na iyon ang ating pong Christian life, kundi magpapatuloy tayo na ipamuhay yung pananampalataya na iyon. Iba yung mayroon kang pananampalataya at iba naman yung ina-apply mo yung pananampalataya. So, sa kaso natin bilang mga Kristiyano, we have faith and it should be applied in our lives. Sabi nga sa 2 Corinthians, ulitin na natin, no? 2 Corinthians 5:7, for we live by faith, not by sight. Nabubuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa kung ano yung nakikita lang natin. Maraming mga tao, minsan kahit Kristiyano, apektado. Yung nag-aalala po ba sila sa mga bagay na nangyayari sa paligid? May mga tao nagsasabi, no, na kapag ang kasalukuyang nangyayari na ito ay walang pagbabago, tapos na tayo. Minsan maririnig mo yan kahit sa mga Kristiyano. Hindi po dapat tayo mamuhay sa ganong kaparaanan. Hindi tayo dapat mabuhay sa kung ano yung sinasabi ng media. Hindi tayo dapat mabuhay ng may takot dahil doon sa mga naririnig natin. Kung hindi dapat na mabuhay tayo sa pananampalataya sa ating Diyos na makapangyarihan. We should live by faith, faith in God alone. Dahil nais po ng Diyos na mamuhay tayo ng mayroong total dependence. Yung kumpleto tayong umaasa sa Kanya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, naniniwala tayo, no, na ang Diyos ay sapat sa ating buhay. Sapat siya para sa mga plano natin. Ang Diyos ay may kakayahan na pumili at magdala ng mga tao para sa na isasama niya sa kanyang kaharian. Ang Diyos ay may kapangyarihan at may kakayahan na magpadala ng maraming mga mangangaral, maraming mga guro, maraming mga lingkod. Bilang mga Kristiyano, naniniwala tayo na siya yung katugunan natin sa lahat ng ating mga pangailangan, whether yung pondo yan o church building man yan. Naniniwala tayo sa mga bagay na iyon, sapagkat alam natin na ang Diyos kailan pa man ay napatunayan na niya na siya ay laging tapat. May mga tao, no, na nakakaramdam ng upset o pagka-inis o kaya naman ay nakakadama sila ng takot sapagkat hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos o hindi sila nagtitiwala sa pangako ng Diyos. Sa mga tao naman nagtitiwala sa Diyos, sa mga tao na naniniwala na ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kapangyarihan at kontrol ng Diyos. Yun yung mga tao na nabubuhay sa pananampalataya. At dapat daw, sinasabi doon na ang isang Kristiyano ay ganoon ang kanyang mindset, na dapat ang isang mananampalataya ay nananatili at umaasa sa katotohanan ng sinasabi lamang ng Diyos, hindi sa kung ano-anong mga naririnig natin mula sa media o kaya sa mga ibang tao, no? So makikita po natin, no,
na may iba't ibang definition ng faith ang tao. Pero ano ba yung dalawang category ng faith? So, there are two kinds of faith. Yung tama at mali. Unahin natin yung sinasabing wrong faith. Wrong faith or wasted faith. Ito yung bulag na pananampalataya. Ito yung pananampalataya na may halong panghuhula. Yung pananampalataya na walang garantiya na yung kanyang pinagkakatiwalaan ay mangyayari. Ito yung pananampalataya na kung saan ang kanilang pananampalataya ay ipinapaubaya o ipinagkakatiwala doon sa paniniwala o pananampalataya ng magulang nila, ng pastor nila, o ng mga kasamahan nila sa iglesia. Ano ibig sabihin? Meron po kasi, hindi lang meron, kundi marami ang may ganitong pananampalataya. Halimbawa, yung mga Roman Catholics. Nagtitiwala sila doon sa pananampalataya na meron ang pari nila. Na kung saan naman yung pari nila ay nagtitiwala o nakadepende yung kanyang pananampalataya sa pananampalataya naman ng kanilang bishop. At itong bishop naman nila neto ay ganun din. Ang kanyang pananampalataya ay nakaangkla o umaasa siya doon sa pananampalataya na meron yung kanyang cardinal. No? Samantalang yung cardinal naman niya, yung kanyang pananampalataya ay inaasa niya doon sa kanyang pinuno, yung papa, na hindi mo alam kung buhay pa o patay na. So, excuse me. Ang maling pananampalataya po ay may gantong mga karakter. No? Kaya wag nating subukin o wag nating hayaan na makisakay lang no? sa palda o kaya ay sumukob lang do sa palda nitong mga ganitong mananampalataya. Wag tayo yung pananampalataya, yung maling pananampalataya, ito daw yung mga pananampalataya na kung saan ay ang kanilang faith ay nakasandal sa kanilang experiences. Ano ibig ko sabihin? Yung sinasabi nila na been there, done that, no? So, alam ko gagawin ko. No? Nananampalataya ako, magagawa ko to kasi been there, done that. Yung mga bagay na ganun. Yung maling pananampalataya din ay masasabi na yung pananampalataya na ginagamit yung kanyang damdamin. Yung tila ba na pag sinabi niyang pakiramdam ko, tama ako. So nananampalataya ako na ito gagawin ko. No? Hindi po tama yung pananampalataya yun, wrong faith po yun. May iba na pananampalataya na umaasa po doon sa mga astrologers. Yung sa mga hula-hula, sa horoscope. May iba, yung pananampalataya nila ay nakabase sa evolution, sa science. At yung iba, yung pananampalataya nila nakabase sa mga superstition o ano na yung superstition sa Tagalog? Ano na nga to? Pamahiin. Pamahiin, salamat po. Salamat. Okay, pamahiin. So, yung ba yung sinasabing tamang pananampalataya? Hindi po. Mali pong pananampalataya yung mga bagay na binanggit ko na yon. They are wasted faith na tinatawag. Yun yung wrong faith. So, ano naman yung kung mayroong wrong faith, natural, merong right faith. So, ano naman yung right faith?
yung right faith or real faith, totoong pananampalataya, ay ito. Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1 and 2, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. This is what the ancients were commended for. A confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Simply sinasabi lang, the right faith or yung real faith ay believing without seeing. Sa mundo, foolishness ang tawag doon. Kasi sa mundo, to see is to believe. Pero sa kaharian ng langit, ang faith po ay yung believing without seeing. Kahit hindi mo pa nakikita, kahit hindi mo pa na-experience, kahit hindi mo pa ni minsan wala kang nabubuo sa isipan mo o wala kang ka-idea, pero pinaniniwalaan mo dahil sinasabi ng Biblia, iyon ang katotohanan, iyon po ang tawag po doon ay faith. Katulad na lang ng mga propeta nung araw, maging si Abraham, at marami pa iba, ang tawag doon ay genuine or real or right faith sapagkat natitiyak nila na ito ay mula sa Diyos. So, paano ba natin matitiyak na ito ay mula nga sa Diyos? Ito nga ay totoo o tamang pananampalataya, tamang at totoong pananampalataya. So, meron po tayong mga characteristic na pwede nating makita kung ang pananampalataya nga ay tama. Ano yung una? Sabi, what is the right faith? Ang tama raw at totoong pananampalataya, ang unang character na meron siya ay it has substance. Ano ibig sabihin ng substance? Meron siyang laman. Ang tunay na pananampalataya ay mayroong laman. Ano ibig sabihin nun? It is built upon the facts of the things you have not seen. Kumbaga, ito ay yung pananampalataya mo ay nakatayo doon sa mga katotohanan ng mga bagay na hindi mo pa nakikita. Bagamat hindi mo pa nakikita, pero dahil ito ay naayon sa katotohanan, nakatayo ito sa katotohanan, ibig sabihin nun, ang iyong pananampalataya ay mayroong substance o may laman. Ano po yung laman na yun? Ano yung sinasabing laman ng pananampalataya? No? Ang sinasabi pong laman ay yung hope. No? Tingnan natin sa Isaiah 40 verse 22. Sabi doon, He sits enthroned above the circle of the earth, and its people are like grasshoppers. He stretches out the heavens like a canopy and spreads them out like a tent to live in. Sa Job 26:7, spreads out the northern skies over empty space. He suspends the earth over nothing. No, ano po yung laman nito? Ano yung laman na sinasabi dito? Na ang Diyos, na may Diyos. Ang laman nito ay totoo na mayroong Diyos na siya yung may control ng lahat ng bagay. Siya yung may control sa mga tao, sa daigdig, sa kalangitan. No? Kumbaga, hindi natin nakikita kung paano yung mundo ay nakasuspend ba doon sa kalawakan. Pero naniniwala tayo na totoo yun, na ang mundo ay walang pinagpapatungan, kundi siya ay suspended sa kalangitan. No? Yun po yung sinasabi na it has substance. Ito ay nakatayo sa mga katotohanan na bagamat hindi mo pa nakikita, no, pinapaniwalaan mo. Gaya nila Job, nila Isaiah.
So number one, character pala ng isang tunay at totoo na pananampalataya ay mayroon siyang substance. At yung substance na yon, no, ay base sa mga katotohanan sa Biblia. No? Bagamat hindi mo pa nakita, ay naniniwala ka, yung pag-asa mo naroroon na iyon ay totoo. Pangalawa, ang tamang pananampalataya daw ay sinasabi na ito ay precious. Pag sinabi mong precious, no, bibihira lang yan. Kaya nga sinabing precious. Hindi mo i-consider na ang isang bato ay precious kung nakikita mo yan sa lahat ng dako, no? Mayroong mga bato na tinatawag na precious kasi bihira lang siya, no? Iilan-ilan lang siya. Ibig sabihin nun, rare. So, ano ibig sabihin nun? Na real faith is precious, rare. Marami po kasi nagkiklaim na naniniwala sila, may pananampalataya sila. Subalit ang katotohanan ay nakikiayon lamang sila, no? Nakikiayon lamang sila doon sa mga naririnig nila o itinuturo sa kanila. At yung pananampalataya daw na yun ay kumbaga verbalan lang. Sabi nga po sa James chapter 2 verses 14 to 19, yung katulad nitong faith na ito ay yung faith ng kaaway ng dyablo. Marami may mga pananampalataya, pero sinasabi po doon, iilan lang. Iilan lang ang mayroong tunay at totoong pananampalataya. Hindi lahat na nagsasabi o hindi lahat ng ang kanyang laging bukang bibig ay praise the Lord, or Lord, Lord. Hindi nangangahulugan na yung tao na yun ay tunay na anak ng Diyos. Hindi nangangahulugan na yung tao na iyon ay may tunay nga na pananampalataya. Hindi lahat na nananalangin at nagsusumikap o nagpapakahirap sa buhay, nagtitiis sa buhay ay pupunta sa langit. Kasi hindi mo masasabi na iyon niya ay tiyak ang kanya ay totoo ang kanyang pananampalataya. Mahirap po na makatagpo ng pananampalatayang totoo at tama. Siguro medyo medyo na-intriga kayo. Paano ba yung sinasabi na totoo, precious na pananampalataya? Ang sabi ng Panginoon doon, kung mayroon lang kayo ng pananampalataya ng katulad ng mga bata, masasabi mo talagang totoo ang pananampalataya mo. Kasi iba po ang pananampalataya ng mga bata kumpara doon sa mga may mga tamang pag-iisip na. Ang bata, pag sinabi mo sa kanya na ikaw ay kaya mong lumipad, madali silang maniwala. Kumbaga, yung salita mo ay tinatanggap nila bilang isang katotohanan, no? Yung hindi ibig sabihin na nagiging foolish sila, kundi yung karakter nung isang bata na hindi siya ba nagdududa. Hindi niya pinagdududahan. Bihira daw po yung mga ganon. Kung titingnan mo, ang Panginoong Jesus ang ating Diyos na isugo niya ang anghel at sinabi niya kay Sakaraya na ang kanyang asawa ay magsisilang ng isang batang lalaki. Alam naman natin kung sino yung anak niya, si John the Baptist. Leader po ng church yun. Pero ganun pa man, sabi niya, paano mangyayari yun? Wala siyang pananampalataya. Kaya siya pinarusahan ng Panginoon. Maging sila Nicodemus, hindi nila maunawaan. No?
Paano mangyayari na isisilang ka muli? Paano kung matanda na yung nanay mo? Wala na yung nanay mo, paano ka pa maisisilang muli? Napakahirap po sa isang tao, no, yung maniwala. At kaya sinasabi ng Panginoong Jesus, kung mayroon kang pananampalataya na katulad ng sa bata, no, ay yun yung mga makapapasok sa kanyang kaharian. Kasi yung pananampalataya na meron yung mga bata ay totoo at tama. Malinaw po ba? So, ano ang dapat natin gawin? No? So, ang unang hakbang natin ay we need to get our faith right. Yun yung unang hakbang. No? Dapat, upang magkaroon tayo ng isang mabunga at lumalago na pananampalataya o lumalagong buhay espiritual, ay kinakailangan na una sa lahat ay maitama muna natin ang ating pananampalataya. Hindi ka magiging mabunga, hindi ka magmamature, hindi mo mararanasan ang tunay na pananampalataya unless tama ang iyong tinatayo ang pananampalataya. Nasa tama kang pananampalataya. Sapagkat kung mali ang pananampalataya mo, hindi ka po magiging mabunga. Hindi ka magiging matured na isang Kristiyano. So, ang unang hakbang talaga ay dapat tama ang ating pananampalataya. Mailagay natin sa tama ang ating pananampalataya. So, makikita natin, ano yung tama at totoong pananampalataya? Una, ito ay may substance. Ito ay may laman. Pangalawa, ito ay precious. Ito ay rare. Ito ay bihira. Ikatlo, sabi dito, real faith is universal. Siguro iniisip nyo, paano sinabi kanina, bibihira, tapos ngayon universal. No? It is for everyone. Ganito po kasi yan. No? Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang para sa mga pastor, hindi lamang para sa mga missionary, sa mga evangelist, hindi lamang para sa matatandang tao, hindi lamang doon sa mga matured na tao, hindi lamang doon sa mga tao na matiisin. No? Ito ay para sa lahat. Ang ibig ko pong sabihin na para sa lahat, halimbawa, no, yung tamang pananampalataya, kaya nagiging common siya kasi ito ay nangyayari din maging doon sa mga iba't ibang uri ng tao. Like for example, yung sa magnanakaw. Sa magnanakaw na katabi ng Panginoong Jesus na nakapako sa krus nun. Yung panahon na yun, yung thief on the cross. Nagkaroon siya ng right faith. Bagamat siya ay magnanakaw. Hindi lamang yon. Ang tamang pananampalataya rin, universal siya kasi pwede rin ito sa mga hari. Nasa mga trono nila. Pwede ito sa mga hari, sa mga ibang leaders. No? Kung titingnan natin, si Agrippa, siya po ay nakita niya kay Pablo. Basahin niyo na lang. Hindi lamang yon. It is universal because right faith ay pwede rin sa mga nanay, sa mga lola. Halimbawa nila nito ay si Eunice at si Lois, yung nanay at lola ni Timothy. Mayroon silang tama at totoong pananampalataya. Hindi lang yan, pwede rin diyan sa mga ama ng tahanan, sa mga dating rebelde, sa mga tao na loner, sa mga matatahimik, sa iba't ibang klase ng tao. Kaya universal siya. It is absolutely for everybody. Ano man ang pinagdaraanan mo sa buhay, pwede ka magkaroon ng right faith. Hindi po ito nangangahulugan na para sa ilang tao lang. Ito ay pwedeng makamit ng kahit sino.
basta tama ang kanyang pananampalataya. Ika-apat, ang tamang pananampalataya daw ay proven. Pansinin po ninyo dito sa 2 Peter chapter 1 verse 4, and sabi dito, through this He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. Sa 1 Peter din, si Pedro pa rin, sa chapter 1 verses 5 to 7, ito rin ang sinasabi niya. Who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. In all this, you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Paano mo malalaman o mapapatunayan na ang iyong pananampalataya nga ay totoo at tama? Sa palagay po ninyo, paano natin malalaman o mapatutunayan na ang ating pananampalataya ay totoo at tama? Sa binasa ko po, mapapansin nyo, naroon yung idea. No? Kung ang isang tao po ay sinusubok o dumadaan sa matinding pagsubok, dumadaan sa apoy, dumadaan sa matitinding suliranin sa buhay, at siya po, yung pananampalataya niya ay lumalago pa, yung pananampalataya niya ay nag-i-increase pa, then masasabi po natin na yung tao na yon ay tama at totoo ang kanyang pananampalataya. Subalit, kung ang isang tao, sa kabilang banda naman, kapag dumaraan sa pagsubok, dumaraan sa apoy, ay unti-unting humihina and later on, nagkukwit na, then yung kanyang pananampalataya ay malinaw na half-cooked, hindi puro. Hindi talaga wagas yung kanyang pananampalataya. May mali doon sa kanyang pananampalataya. Iyon po ang isa sa mga basihan na pwede natin makita kung ang pananampalataya nga ay nasa tama o totoo. Ika-lima, paano natin malalaman kung ang isang pananampalataya ay tama at totoo? Ito po, it is biblical. Alam naman natin pag sinabi mong biblical, ito ay base, nakaangkla, nakatayo sa salita ng Diyos. At paano mo makukuha yung tamang pananampalataya? Saan mo makikita ang tunay na pananampalataya? Makikita mo ba ito sa sinasabi ng mga media, sinasabi ng ibang tao, sinasabi ng mga bituin? Hindi. Makikita mo ang tunay na pananampalataya kapag ito ay pinatutunayan ng salita ng Diyos. Doon po tayo magsisimula. Iyon ang ating starting point. Ang Word of God. Naniniwala ba tayo sa salita ng Diyos? Then, meron tayong tamang pananampalataya. Yung sinasabi ba ng salita ng Diyos ay ina-apply ba natin sa ating mga buhay? Then, we have the right faith. Kung ganun. Naniniwala ba tayo sa sinasabi ng Biblia na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw, gaya ng kanyang sinasabi? Then,
nasasabi mo, you are in the right faith. Kasi marami po nagsasabi Christian sila pero dinideny nila yung creation na 6 days lang na literal. Nasabi nila 1,000 years daw yun. So, tama ba yung pananampalataya na yun? Mali po. Unbiblical po yun. Hindi mo pinaniniwalaan yung sinasabi ng Biblia. Kaya pag hindi mo sinasabi o hindi nakabase na hindi nakadepende sa salita ng Diyos, ang iyong pananampalataya, mali pong pananampalataya yun. Fake yun, wrong faith po yun. Para maging tama at totoo ang pananampalataya, it should be biblical. Okay? Marami po, no? Na mga tao na quitters o madaling sumusuko. At kapag ang isang tao ay madaling sumusuko, ang ibig sabihin lamang po nun ay hindi niya pinaniniwalaan yung sinasabi ng Diyos sa kanya. O maaring hindi lang mali ang kanyang pananampalataya, pwede rin sabihin na baka wala siyang pananampalataya. Isa pa sa mga pwede nating masabi kung ang ating pananampalataya ay tama, no? Kung biblical ba ito, ay kung naniniwala tayo na ang Diyos ay siya yung in charge, siya may kinalaman sa mga international affairs ng mundo, no? Na siya yung gumagabay, siya yung nagmamaniobra ng mga pangyayari sa mundo at maging yung pag-overrule niya sa mga leaders of the world upang i-bring lang o maihatid lang yung purpose sa reality, yung purpose niya into reality. So, yan po ang ibig sabihin ng right faith, biblical. Dapat biblical siya. So, magkakaroon lang tayo ng reality check, no? Yung gusto lang natin linawin, no? Hindi nangangahulugan na pag lagi kang nasa church, hindi nangangahulugan na kapag lagi kang salita ka ng salita ng amen, praise the Lord, no? Hindi nangangahulugan na nandoon ka na nga sa tama o totoong pananampalataya. Ang kinakailangan po, no, upang matiyak natin na tayo ay nasa tamang pananampalataya ay una, kinakailangan mayroon itong laman. No, it has substance. Ang laman ng ating pananampalataya na yun ay yung pag-asa natin sa Diyos, sa kanyang salita. Pinanghahawakan natin ang kanyang mga pangako at salita. May substance. Pangalawa, nasabi doon na dapat ang pananampalataya natin ay katulad ng sa mga bata. Yung pananampalataya na katulad ng mayroon ng mga bata. Ikatlo, ang tunay at totoong ang tunay at tamang pananampalataya ay hindi lamang limitado sa iilang tao, kundi it is universal. Pwede ito sa mga leaders of the church, pwede rin sa mga common people. Pwede pong ang bawat isa ay pwede magkaroon ng right faith as long as yung faith na iyon ay nakaangkla o nakasandal o nakatayo sa salita ng Diyos. Ang pagkakaroon din ng isang tama at totoong pananampalataya ay kinakailangan na ito ay mapapatunayan sa pamamagitan ng paano mapatutunayan kung ang iyong pananampalataya ay totoo at tama. Kapag pinadaan ka ng Diyos sa apoy, pinadaan ka sa mga pagsubok,
at nanatili ka matatag at ikaw ay ang pananampalataya mo ay umuunlad pa, nag-i-increase pa, then totoo ang iyong pananampalataya. At papaano rin, at sa huli, papaano sinasabi na ang isang pananampalataya ay totoo at tama? Kailangan ito ay biblical. Kailangan ito ay naaayon sa salita ng Diyos. So nakita po natin yung dalawang klase ng pananampalataya, yung mali at yung tama. So ang sabi sa atin, kailangan ang meron tayo ay yung tamang pananampalataya. Doon tayo magsisimula. Kailangan ma-establish natin sa ating mga buhay, sa buhay Kristiyano, yung tamang pananampalataya. Dahil iyon ay maglilid sa isang mabungang buhay Kristiyano. Kapag mali ang pananampalataya mo, ay hindi ka po magiging mabunga. So ano naman yung epekto kaya ng pananampalataya sa buhay ng isang tao? Ito po yung mga effects of faith. Una, faith is free gift. Magkakaroon ka ng free gift of forgiveness and salvation. Kapag mayroon kang totoong pananampalataya, makakatanggap ka ng libreng gift ng kapatawaran at kaligtasan. Yan sinasabi sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. For it is by grace through faith you have been saved. Yun ang sinasabi. Ikalawa, ano ang epekto ng faith? You have peace with God. Nagkakaroon ka ng kaayusan sa Diyos. Nagiging maayos ang relationship mo sa Diyos. Iba po yung peace of God at peace with God. Yung peace with God, nagkakaroon ka ng reconciliation. Nagiging maayos ang relasyon mo sa Diyos. Yung peace of God, yun naman po yung epekto ng pagkakaroon ng salvation. Nagkakaroon ka ng kapayapaan sa loob. Ikatlo, ang effect ng faith ay nalulugod ang Diyos. God is pleased kapag mayroon po tayong true, real, and correct or right faith. Ikaapat, ang epekto ng tama at totoong pananampalataya gets answers to your needs. Nagkakaroon tayo ng mga kasagutan sa ating mga katanungan at pangangailangan. Yung faith. Nagkakaroon tayo sa pamamagitan ng faith na nagkakaroon tayo ng kasagutan sa mga pangangailangan natin. Hindi lamang spiritual, maging sa ibang aspeto ng buhay natin. Naalala ko tuloy yung buhay po ni D.L. Moody yata yun. Nakalimutan ko na yung isang Mueller. Si George Mueller. No? Si George Mueller po ay nagpapatakbo ng orphanage sa I think sa London yun, ay sa Germany yata o sa London. Dumating sa punto ng buhay niya na naubusan na sila ng supply. Wala na silang ipapakain doon sa mga bata sa bahay ampunan. At nag-aalala na yung kanyang mga staff doon. Sinasabi, Pastor, wala nang supply tayo, wala na tayong food supply. Ano na gagawin natin? Magugutom yung mga bata. Alam niyo po, ang naging tugon ni George Mueller, sabi niya, magpasalamat tayo kasi binibigyan tayo ng opportunity ng Diyos para manalangin sa Kanya at makahiling tayo sa Kanya. At magbigay siya sa atin, opportunity sa atin yun. At siya nga po ay nanalangin. At sinasabi niya, humingi siya sa Panginoon ng kanyang pangangailangan. At hindi po coincidence yun, no? Na mayroong magdi-deliver ng gatas
doon sa mayroong napadaan na nagdi-deliver ng gatas. Ang problema, nasira yung gulong ng kanyang kartela. At alam nung magdi-deliver na yon na anytime mapapanis yung gatas na i-deliver niya at hindi na niya mapapakinabangan kung magtatagal pa. So, nasira po yun doon sa tapat ng bahay ampunan. Kumatok ngayon yung nagdi-deliver at sabi, meron ako ditong mga gatas, baka gusto ninyo, masisira lang. No? At least mapakinabangan nyo. Yun po, sumagot ang Diyos kagad. No? At tawag doon, because of George Mueller's faith, na ang Diyos ay tapat at hindi niya pababayaan. No? At ang Diyos ay sasagot sa kanyang panalangin dahil alam naman niya na ang kanyang dinadalangin ay kalooban ng Diyos. At sumagot ang Panginoon sa kanyang pangailangan. Hindi lang gatas, meron pa pong tinapay na kasama yun. Meron din nagdala ng tinapay doon sa kanila. At natugunan yung kanilang pangailangan. Iyon yung epekto po ng pananampalataya. At ikalima, sabi nga, ang effect ng faith ay naghahatid ito ng magagandang bagay sa inyong buhay. Totoo naman. O ba? Totoo naman yun. No? Sinasabi nga nila na ang mga Kristiyano raw, yung totoong mga Kristiyano, no? Kahit sa panahon o sa sitwasyon na hindi maganda, nakakakita pa rin ng maganda doon sa mga pangyayari. Nakakakita pa rin ng mabubuting bagay sa kabila ng hindi magandang sitwasyon. Bakit? Dahil po doon sa pananampalataya, dahil tama yung kanyang pananampalataya. Bakit nasabi na niya na yung bagay na yun? Kasi ang kanya pong pananampalataya ay nakadepende doon sa katotohanan at sa katapatan ng pangako ng Diyos. Iyon ang maganda po doon. Pinanghahawakan niya ang salita ng Diyos. At kapag totoo ang kanyang paghawak sa salita ng Diyos, totoo ang kanyang pananampalataya. So, nakita natin, beneficial po ang pagkakaroon ng isang tamang pananampalataya sa buhay ng isang Kristiyano. At matitiyak mo na mayroon talagang magaganap o mangyayari na paglago dahil tama ang pananampalataya niya, tama ang pundasyon niya. Okay? So, how to grow your faith? Yan ang tanong. Tingnan po natin sa Luke 17 verse 5. Basahin ko lang dito. Sabi doon, the apostle said to the Lord, increase our faith. So, ang faith pala ay hindi nangangahulugan na pag faith hindi na pwedeng gumalaw. No? Pwede siyang mag-increase, pwede siyang mag-decrease. No? Pero ang kahilingan nito mga apostol sa Panginoon, Lord, increase our faith. Ito rin na sinasabi, no? Sa Mark 9:24, immediately the boy's father exclaimed, I do believe. Help me overcome my unbelief. So paano lalago ang ating pananampalataya? So may mga paraan po kung paano lalago ang ating pananampalataya. At ito po yung mga sumusunod. Tingnan natin. Number 1, for us to grow our faith, we need to constantly feed it. Kailangan pakainin natin yan. At hindi lang basta pakakainin, kailangan on regular basis, constantly. Sabi doon, constantly po. Hindi occasionally, hindi selectively, kundi constantly feed our faith. Ang Diyos lang ang makatutulong po para ang ating pong pananampalataya ay lumago. At
may binigay siya sa atin na pagkain para ito po ay matiyak na magiging malusog at matitiyak na tayo ay lalago. Ano yun? Yung salita ng Diyos, yung Word of God. Sa mga pahina po ng Biblia natin, sa mga pahina ng salita ng Diyos, ay naroon ang mga pagkain na kinakailangan ng ating pong espiritu. So, kung mahilig kang magkape, kakape ka on regular basis, eh dapat ganun din ang maging pamamaraan mo, ang habit mo, no? Na maging constant ang iyong pag-aaral, pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang pananampalataya ba ay nakatatayo o nakatatayo ka ba sa gitna ng mga pagsubok? Ang iyong bang pananampalataya ay nananatiling matatag sa pagsubok, sa maraming suliranin sa buhay? Kung hindi, eh baka mahina ang iyong pananampalataya. Ano kailangan mong gawin para lumakas ka? No? Kailangan mong kumain ng salita ng Diyos. At ang pagkain po doon ay sinasabi ay hindi lamang once a day, na katulad ng iba na nagda-diet, no? Kundi constantly, regularly. Kailangan ay kumakain tayo ng salita ng Diyos. Kung kumakain tayo ng 3 times a day at meron pang merienda na minsan-minsan, no? Eh dapat ganun din tayo. Alagaan natin ang ating spiritual na buhay din, hindi lamang yung physical na pangangatawan natin, kundi maging ang ating spiritual na pangangatawan upang lumago at maging mabunga ang ating pananampalataya. Pangalawa, constantly force it. Ano ibig sabihin nun? Constantly force it. So, persahin mo yung sarili mo. No? All the time. Kung mayroong mga pagsubok na ganyan, ay Palo kayo sa ating. Balang palo siya ang aking. Palo ya pwet. Boli. Palo ya. Yung gamitin mo yung pananampalataya mo, gamitin mo yung pagtitiwala mo, no? Sa Diyos. Kumbaga, pwersahin mo yung sarili mo. Pwersahin mo yung pananampalataya mo. To the extent na kahit alam mo hindi na para lang yan sa gym. No? Nagpapalaki ka ng katawan, no? So, minsan buhat-buhatin mo yung mabibigat din na mga weights para lumaki ang iyong pananampalataya, lumago ang iyong pananampalataya. Ikatlo, constantly fight with it. So, pag naririnig mo yung salitang fight, no? Sino naaalala mo diyan pagdating sa paglaban sa pananampalataya? Di ba si Jacob, nakipag-wrestle siya? Hindi kita bibitawan hangga't hindi mo sinasabi kung sino ka, kung ano pangalan mo. At alam natin kung paano lumago si Jacob sa kanyang spiritual na pamumuhay. No? Yung dating napakasama ng kanyang image, naging man of God siya. So nakipag-wrestle siya. Alam niyo po, medyo mahirap lang talaga. Mahirap lang yung talagang lagi kang makikipag-wrestle. Pero kailangan po ay i-practice natin yun. Kailangan i-pwersahin natin sarili natin
i-wrestle natin yung ating pananampalataya. Sa paanong paraan? Kailangan matutunan natin na pagdating sa pag-iisip, mag-iiba naman tayo. Pagdating sa pag-iisip, mag-iiba naman tayo pagdating sa mga aksyon natin. Kung dati-rati, yung pananampalataya mo sandali lang bumibigay, subukan mo naman na gumawa ng ibang paraan. Maiba naman para makita mo na mayroon pa palang there's still more rooms for growth sa iyong pananampalataya. Kaya nga kinakailangan po natin na kumain lagi ng salita ng Diyos. Walang fighter ang nagtatagumpay kung gutom siya, kung dinadayet siya. Walang fighter na nagtatagumpay dahil hindi siya kumakain ng tama, hindi siya malusog. Wala pong ganun. Lalo na sa atin, sa buhay Kristiyano, lagi tayong nasa battlefield po. Pinapaalala ko lang, from the time na tayo po ay maging Kristiyano, diyan na nagsisimula yung spiritual battle. Diyan na nagsisimula yung buhay ng ating pong pakikipagdigmaan sa kalaban. So, kung hindi ka marunong lumaban, matatalo ka. Hindi ka makakalaban kung mahina ka, kung musmus ka, kung ikaw ay hindi lumalaki, hindi ka natitrain. So, paano ka lalaban doon? So, kailangan tiyakin mo na kumakain ka ng tama, tiyakin mo na sapat at tama ang nutrisyon na tinatanggap mo mula sa salita ng Diyos upang pagdating sa ganon, nandyan man ang digmaan ay makakalaban ka. Kasi sa pamamagitan po ng pakikipaglaban lang, doon nakikita kung nasaan na yung pananampalataya mo, kung lumalago ka ba sa pananampalataya mo. Okay? So, pakainin mo, persahin mo, i-wrestle mo para lumago ang pananampalataya. At hindi lamang yon, kinakailangan ay ipamuhay mo rin constantly yung pananampalataya mo. Ang pananampalataya po, ito po yung hindi natin nakikita. Nananampalataya tayo bagamat di natin nakikita yung magiging resulta. Pero nananampalataya tayo. Kailangan na ma-increase natin yung ating pong faith. Upang sa ganon ay makahakbang tayo sa susunod na baitang. Kailangan ay yung ating pananampalataya ay on regular basis ay ipamumuhay natin. Ano halimbawa ng ipamumuhay natin constantly yung ating pananampalataya? Marami. Halimbawa, pag may problema ka, ipamuhay mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Tanggapin mo yon at i-claim mo na iyon ay magiging kasangkapan mo o tulong mo para ikaw ay lumago. Ipamumuhay mo yon. Kumbaga, yung pananampalataya mo, isusuot mo sa tuwi-tuwi na. Hindi isusuot mo yan pag-araw lang o ipamumuhay mo pag-araw lang ng linggo, pag merong worship service. Faithful ka lang pag Sunday.
Hindi, dapat everyday ipinamumuhay mo yan, yung pananampalataya mo. So iyan po yung paraan kung paano lalago ang ating pananampalataya. Pakainin mo siya regularly, i-build up mo o ipwersahin mo regularly, ipaglaban mo o labanan mo regularly, at higit sa lahat, ipamuhay mo constantly. Ano kaya kung ano kaya kung hindi mo gagawin to, yung mga bagay na ito? Ano kaya mangyayari? Alam mo na kung ano mangyayari. Sapagkat kung walang maayos, matatag na pundasyon ang iyong pananampalataya at ito ay hindi naayon sa mga pangako ng Diyos, maaaring masilat ka, maaaring bumagsak ka. So, pwede ba nating sabihin na hindi ko maaaring palaguin ang aking pananampalataya? Pwede ba natin sabihin yun? Hindi man natin sinasabi, pero kung minsan, nakikita sa atin na parang hindi natin ipinamumuhay yung pananampalataya natin. Na hindi lumalago yung pananampalataya natin. Kasi nagiging talunan tayo lagi. Simpleng problema, bumibigay. Kumbaga, nasaan yung pananampalataya mo? Nasaan yung sinasabi mong faith? Ninakaw ba to? Nasagasaan ba to? Nasira ba to? Kaya parang wala kang pananampalataya. Kung ikaw ay dumaraan sa pagsubok, parang nawawalan ka ng pag-asa sa buhay. Hindi ka nga lalago kung wala kang pananampalataya. Kaya dapat alam mo kung nasaan ang iyong pananampalataya. Pasalamat tayo mga kapatid. Kasi sinasabi ng Hebrews 12:2, ang Panginoong Hesus daw, siya yung author. At siya yung hindi lang author, kundi siya rin yung finisher ng ating faith. Kung hahayaan natin ang Panginoong Hesus na siya ang manguna sa atin, na tayo susunod lamang sa Kanya, by faith, natitiyak ko na matatagpuan natin yung katagumpayan. Matatagpuan natin yun. Kasi sumusunod tayo sa Panginoong Hesus. Sumusunod tayo doon sa may akda at tagatapos ng ating pananampalataya. So, lahat na yan nagsisimula po doon sa level ground, doon sa cross. Kailangan yung pananampalataya natin nakatayo doon sa katotohanan ng salita ng Diyos, nakatayo doon sa ilalim ng krus ng ating Panginoong Hesus. So, gaano kalaki ang ating pananampalataya? Gaano siya kalaki? Sa palagay nyo, kailangan natin ng boosting? Kailangan ba natin ng kaseryosohan pagdating sa area ng pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang salita? Dapat po. Dapat lamang. Yan ang sagot dyan. Dahil hindi po tayo lalago, hindi tayo magiging mabunga, hindi tayo magiging produktibo kapag ang ating pananampalataya
Una sa lahat, kapag ito ay wala sa katotohanan at hindi ito tama. Wala ito sa kaayusan, hindi tayo lalago. So dapat na matiyak natin, mga kapatid, upang ma-achieve natin ang spiritual growth, ang ating Christian growth, kinakailangan sa unang hakbang pa lang natin, alam natin na nasa tama na ang ating pananampalataya. At binigay na natin kanina ang mga kadahilanan kung paano natin matitiyak na ang ating pananampalataya ay tama nga at totoo. Una, kinakailangan ito ay naglalaman ng pangako at pag-asa sa Panginoon. Ikalawa, ito ay kinakailangan na mayroon tayong pananampalataya katulad ng mayroon ng mga bata. Ikatlo ay ang pananampalataya na ito ay hindi lamang nalilimitahan sa ilang grupo o ilang tao. Ito ay universal at ito ay pwede nating makamit. Regardless kung ano ang race mo, ang lahi mo, regardless kung ano ang trabaho mo, ano edad mo, ano ang mga preferences mo. At matitiyak natin na ang ating pananampalataya nasa tama at totoo tayong pananampalataya kapag ang ating pananampalataya ay pinatutunayan ng salita ng Diyos. Na mismo ang Biblia na ang nagsasabi na at nagpapatunay na yun niya ay totoong pananampalataya. At higit sa lahat, masasabi natin na nasa tama tayong pananampalataya kapag ito po ay biblical. Sapagkat marami ang umuusbong ng mga pananampalataya na akala nila ay tama, nasa tama sila, subalit mali po ang kanilang pananampalataya. May mga pananampalataya na nakadepende doon sa kanilang mga naging karanasan, na may mga pananampalatayang nakadepende o nakatayo doon sa kanilang nakaraan, sa kanilang mga naranasan, nakadepende o nakatayo doon sa kung ano sasabihin ng panaginip nila o sasabihin ng tradisyon o sasabihin ng mga bituin. May mga pananampalataya pong ganyan, pero sinasabi na itong mga pananampalataya na ito ay mali. So, naasahan natin na ma-assess natin ang ating mga sarili. Tayo ba ay nasa tamang pananampalataya? Upang sa ganun, matiyak natin na tayo po ay lalago sa ating pong Christian living, sa ating Christian life, kapag tama ang ating pananampalataya. At inaasahan ko, sa susunod na linggo, ay kinakailangan lamang na magpatuloy tayo sa pag-aaral natin para mas makita pa natin yung mga pangangailangan, ano yung mga dapat natin idagdag sa ating pong buhay pananampalataya o sa ating paglagong Kristiyano. Kailangan na malaman natin yung mga idadagdag natin upang sa ganun ay matiyak natin na tayo pagdating ng panahon ay magiging kagamit-gamit at magiging mabunga na mga Kristiyano. So that's all for tonight. Salamat po sa lahat at kita-kita ulit tayo next week. Sa susunod na linggo, ang ating magiging topic naman, yung pangalawang hakbang na sa ating Christian growth at yun po yung virtue. So salamat po at yan, papatuloy tayo. May katanungan po ba? Sige po, wag po tayo mahihiya na magtanong kung may mga bagay na na-discuss ako na hindi naging malinaw para mabigyan po natin ng kalinawan. Mag-a-out daw si Kuya Gabs ng 7:55 eh. Meron po ba?
Na-assess ba natin, nasa tama ba tayong pananampalataya o nasa ibang pananampalataya pala? Ba't ang tahimik nyo? Ba't nananahimik tayo? Nasa tama, Pas. You're welcome, Kuya Gabs. Pasapin nga lang. Saan po tayo? Sige po, magkala tayo ng ilang saglit para sa ilang katanungan and then dako na tayo sa pananalangin. May tanong po ba kayo? Kasi ano to, 8 linggo na pag-aaral po natin to. Baka mamaya sa susunod na pag-aaral natin, may mga nakaligtaan kayo na itanong. May tanong, Pastor. Brother. Brad Pass. Meron po akong tanong. Sige man. Hindi sa naalala ko si Nicodemus. Hindi po ba si Nicodemus, alam natin yung istorya niya, tapos nung sabihin ng Panginoon na ibigay niya yung mayaman siya, no? Pero tumalikod siya, diba? Sa John 3:3, tumalikod siya. Pero nung mamatay ang ating Panginoong Jesus, ang sabi dun kasama siya ni Joseph Arimathea na nagsama siya ng dun ng myrrh. Ang sabi dun ay at least 75 pounds ang halaga ng myrrh na in-offer niya sa Panginoon. Ang tanong ko po ay, yung bang ginawa ni Nicodemus na yun ay nagpapakita ng kanyang pananampalataya sa Diyos? Exactly. No? Hindi naman siya pupunta doon, unang-una, hindi naman siya pupunta doon para makiusyoso lang. May dala pa siyang offering. Maaari sa paglipas ng panahon, nakikita niya, na-witness niya kung ano ang ginagawa ng Panginoon. At dahil doon, nagkaroon siya ng tamang perspektibo, ng tamang pananampalataya. Naroon nga siya, pumunta siya doon, ng panahon na yun, at naghandog pa siya. So, ang isang tao, makikita mo, yung buhay yung pananampalataya niya sa kanyang mga ginagawa. At ma-attest lang yun, mapapatunayan lamang yun kung iyon ay sinasabi ng Biblia na totoo. Sa pagkakataon na yun, nakikita natin na katulong siya ni Joseph of Arimathea na naglibing sa Panginoon at nag-alay itong mga mira. So, makikita natin na meron siyang nagkaroon siya ng tama at totoong pananampalataya. Salamat po. Simple. Ako may tanong. Pwede kayo siguro sumagot. Ito ay based on observation lang sa karamihan, hindi lang dito sa atin sa ABCC, maging sa ibang churches. No? Masasabi ba natin na totoo ang pananampalataya ng isang tao kapag siya ay naglilingkod sa Diyos? At sa paglilingkod niya na yon ay lagi niya sinasabi o nagbibigay siya ng excuse na pagdating sa pagbibigay, sasabihin niya na hindi, ako naman ay worker ng church, ako naman ay tumutulong sa church. So, yun na lang yung ambag ko, hindi na ako magbibigay para sa ng financial support sa church. Sa palagay niyo po ba, yung ba ay nasa tamang pananampalataya o nasa maling pananampalataya?
Ako siguro, Pastor, masasabi kong nasa tama rin siyang pananampalataya, kaya lang mali lang ang pananaw niya pagdating sa pagbibigay. Hindi mo naman kasi maiaano dun sa ganong paraan eh. Hindi mo naman siya ma-judge o mga ganon. Mali lang siguro yung pananaw niya pagdating sa sa teaching, pagdating sa pagbibigay sa Diyos. Iba kasi ang ministry at iba ang sabi nga ang pag pinagtatrabahuhan mo, 'di ba? Mag-e-expect ka ng bayad. Pagka halimbawa ako meron akong ministry. Ako, leader ako ng women's ministry. Ano yun gift ng Panginoon sa iyo or ministry mo para sa Diyos. So, iba naman yung pagdating sa pagbibigay. Iba yun ano yun, ano sabihan kanina? Nagbibigay ka kasi iba yun sa hindi makikredit, kumbaga ay nagmi-ministry naman ako, marami naman akong ginagawa sa church okay lang na hindi na ako magbibigay, parang ganun ba? So pagka ganun ang pananaw mo, para sa akin hindi tama iyon. Siguro nagmi-ministry ako at ako ay pinagpapala ng Panginoon pagdating sa ang Panginoon hindi nagkukulang everyday sa mga pangangailangan namin. Minsan sobra pa nga yung mga ganun ba? So, bakit ka mag-o-offer? Dahil dun sa pagpapalang ibinibigay sa iyo ng Panginoon bilang pagbabalik ng pasasalamat. Lagi nga nilang ine-exhort yun, di ba? Nagbabalik tayo ng pasasalamat sa Diyos. Kaya tayo nag-o-offering. Hindi yung kumbaga hindi ko masabi. Yung barang bilang kabayaran yung serbisyo ko na lang. Iba yun. Iba yung ganung bagay. Iyon po ang pagkakaano ko sa ganung bagay. Pero pagdating sa faith, Christian ba yun o hindi? Kristiyano pa rin siya. Siguro kailangan lang siyang ma-correct pagdating sa bagay na ganun. Salamat, kasi hindi ko po inaano to, no? It is a general question. Ito ay narinig ko rin, na-experience ko rin sa ibang churches, naririnig ko sa ibang mga leaders sa churches, sa ibang mga churches. Kaya nadala ko dito sa ating discussion. Wala pong ano pa man ako na gustong walang ano po ito, walang halong ano pa man, kundi gusto nating malinawan kahit tayong lahat. Kasi kadalasan po nagiging issue yan sa mga churches pagdating po yung pananampalataya, marami ang may issue pagdating sa pananalapi. Nagkakaroon ng issue sa faith ng isang tao pagdating sa pananalapi. At natutuwa lang ako sapagkat kung ang pag-uusapan yung ganun ay wala tayong magandang halimbawa diyan kundi yung mga taga-Macedonians, yung mga taga-Berea, yung sa churches ng Berea, Thessalonians, sa Philippi, sila yung nag-excel talaga, no? At doon mo makikita na buong-buo yung pananampalataya nila, lumalago ang pananampalataya nila. Dahil dumadaan sila sa matinding pagsubok sa buhay, no? Matindi pa sa dinaranas ngayon natin sa COVID marahil, no? Pero ano po yung nagawa nila? Yung sinasabi, they act differently, they think differently. At the same time, it's not a hindrance for them para makatulong sa mga kapwa nila mananampalataya sa Jerusalem. At dahil doon nakita natin na yung antas ng kanilang pananampalataya sa Diyos ay talagang masasabi mong totoo at tama.
Di ba? Yun yung sinasabing totoo, biblical yun. No? Yung faith nila ay biblical talaga. No? Unlike doon sa iba, nagki-claim sa ibang mga churches, sa ibang mga Christians, no? When it comes to sa mga gatong mga matters, no? Nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng issue. At sabi nga, pag ba, may problema tayo sa ganyan, yung panalangin natin sa Diyos, Lord, increase our faith. Increase our faith. Kasi, baka mapag-iwanan tayo pagdating sa mga ganyan, sa pananampalataya. Mahirapan tayo pagdating ng panahon. No? Dapat ang faith natin ay in all areas of life ay malakas. No? Hindi lamang ikaw ang pananampalataya mo malakas pagdating sa tukso. Hindi lamang dapat ang pananampalataya mo ay malakas pagdating sa pagtuturo. No? Hindi lamang dapat malakas ang pananampalataya mo o totoo ang pananampalataya mo pagdating sa mga problema ng pamilya, kundi dapat malakas din ang pananampalataya natin sa area din ng pananalapi. Yung ang dating na tila na iaasa mo lagi sa Diyos. Katulad po nitong mga nakita natin, no? yung balo, yung ano. Bakit sinasabi ko to? Wag niyo pong lagyan ng kulay ito na pagdating sa ano. Kasi bahagi ito sa buhay ng mga Kristiyano na dapat din na pagtuunan ng pansin. Na dapat na makita rin natin na magiging kapakipakinabang to. Kasi unang-una, ang sabi nga ng Panginoon, ay kailangan na ma-detach tayo sa mga bagay sa mundo. Dapat ay magkaroon tayo ng separation pagdating sa mga bagay sa mundo. So, sinasabi ko lamang po ito. Hindi ito para sa ilang tao, kundi para sa ating lahat to. Even sa akin ito ay dapat na ina-apply din. No? Wala po tayong pinipili dito. Dahil ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin ay lumago completely, totally sa lahat ng areas ng ating buhay when it comes to faith. May questions po ba? I hope hindi po offensive yung sinabi ko sa inyo. No? Sa bagay na ito, nagtitiwala naman ako na we are all matured Christians. No? Ito'y pagpapaalala lang sa bawat isa sa atin. Any questions pa mga kapatid? Ano po siguro? Ate Eileen, may questions ba kayo? Isa-isahin ko na kayo. Okay, salamat po. Okay, salamat Ate Eileen. Ate Lan, meron po ba kayo? Ayun. Wala naman po, Pastor. Pero dun sa giving, magsasalita, medyo message po ako. Pag po kasi naglingkod kay Lord, pati yung financial, kasama po. Yun lang po. Salamat po, Ate Lan. Ate Lena, meron po ba kayong gustong itanong? Okay. Sino po dito sa kabilang hilera? Si Kuya Robert, si Ate Raquel, si Ate Pines, si Kuya Jess, si Ate Jen. Si Lot, may tanong ka ba? Ihipag ko po, kapatid po ni Ate Nancy. Magandang gabi po. Well explained po. Wala po. Thank you. Salamat, Lot. Ate Pearl, meron po? Wala. Ate Rian, Mama Len. Wala. Salamat po sa Diyos at sana... Opo, may tanong ulit. Ay, pangalawang tanong mo na yan.
Bakit lahat ng camera niya malilinaw, yung akin lang po ang hindi? Para lang ma-break lang, masyado lang tahimik eh. Sige, siguro Tipines. Pwede na tayong mag-breakout room. Yes po, i-open na po natin. So bago po natin sisimulan yung sa prayer, nandun po sa chat box yung ating pray. Opo, yung una, yung prayer focus natin ngayon, yung protection sa bawat family, physical and spiritual na protection, protection sa health ng church, no? Yung pangatlo po, yung protection sa mga leaders ng bansa at ng mga leaders ng churches. At yung iba po, yung sa 4, personal prayer po yun. So, 4 po yung focus natin sa ating prayer fellowship po. So, i-open ko na po yung ating room. Pwede na po kayong mag-join. Ako na, Bill. Si Ate Pines. Okay. Dalad. Okay. Para po sa kaalaman ng lahat, tingnan lang po natin yung sa chat box natin sa pinakababa. Tapos para makita natin yung listahan na ating pagpe-pray. So para mabilis lang tayo, kailangan na rin nating marinig yung prayer ng bawat isa, prayer request ng bawat isa. So, uumpisahan ko na po yung sa akin siguro. Tapos, yung hubang sa screen nyo is ako, sa taas kami ni Kuya Robert, ganon din hubang yung sa inyo. Tapos, ang sunod di si Ate Elena, si Ate Raquel, sa baba si Ate Pines. Okay, so unahin ko na po. Okay. So, mauna muna lalaki siguro. So, unahin ko na po. Ang prayer request ko lang total dito na yung general family. So, prayer request ko lang po yung sa personal ko, yung pag-iingat sa akin kada biyahe. Kasi naka-travel ako from Tuesday to Thursday sa iba't ibang probinsya na Region 3. So, baka makasagap ako ng virus. Huwag naman sana. So, yung prayer ko is pag-ingatan ako ng Diyos. Hindi ako makakuha ng virus. So, yun lang po. So, sunod ko na si Kuya Robert. Araw niyo ba kapatid? Magandang gabi po sa ating lahat. Ang hiling ko lang po sa prayer request ko, bigyan ko ng lakas ng katawan ng Panginoon. Medyo mabigat ng katawan ko ngayon. Yan lang po. Bigyan ako ng lakas ng katawan. Sige. Ate Elena? Okay, naririnig po. Prayer request ko po yung una, yung salvation po ng family ko. Tapos po yung guidance, protection sa physical. Dahil sa panahon ngayon, yung virus nga, yung medyo masyado siyang laganap. Lalo na sa part ng Makabebe at Masanto lang alam ko. Then yung sa akin po, yung health ko physically na kalakasan, spiritual lagi at physical po. Bali po 3 ang aking prayer request. Okay po. Ate Elena, salamat. No? Tandaan lang po natin yung kasunod natin. Halimbawa, ang kasunod ko si Kuya Robert. So, ang pagpapray ko, si Kuya Robert. Tapos,
Ako Kaya po, kailangan po, tandaan po natin yung kasunod natin kasi yun yung pagpapray natin para sa kanila. So, iikot lang tayo, may cycle tayo. Ako, si Kuya Robert, si Ate Elena, si Ate Raquel, si Ate Pines. Si Ate Pines, babalik sa akin. Okay, so rotation lang po siya. So, bali, halimbawa, nabanggit na ni Ate Elena yung prayer request niya, si Kuya Robert po yung magpa-pray din doon. siya po nagpe-pray sa akin. Opo. Tapos ako po Tapos, sino? kayo po, Ate Elena, yung prayer request po ni Ate Raquel niyan. Ay, okay. Opo. Thank you. Malinaw na po. Okay po. Sige, Ate Raquel, kayo na po. Yung patuloy na din, protection din sa amin. Ako din, lagi din ako nasa labas. Tapos wala naman kasi lalabas everyday. Saan-saan din ako nakakarating. Protection din para sa, saka yung ang dami ko na kasing nangyari din sa namin, pagkuha namin ng bahay. Sana this time, yung maging last na to na makuha na namin talagang confirm na yung makalipat na kami. Sabi ko nga, countdown ako ng May to May. 1 year kami dito, makalipat kami doon sa North Globe na may provide yung yung pangangailangan namin doon. Doon sa bahay na kinukuha namin. Ate, no, Ako lang yun ang na matulungan ako sa prayer na yun. saan kayo Protection din, lilipat? nasa Saudi, yung asawa ko. Yun na. Okay. Ate Raquel, Northville yung lampas na Seymour. Dito sa may San Simon, pataas. Ay. La Trevi. Okay. Okay. So, parang mapapalapit ka pa sa AB. Parang ganun. Oo. Okay. Madali lang makababa. Okay po. Si Ate Pines na po. So, Ate Raquel, tandaan nyo na lang po yung kay Ate Pines niyan. Yung akin po kasi, yung siguro po prayer ko sa personal ko, iaano ko na lang po yung actually ito po personal talagang prayer ko. Ang pinagpipray ko po talaga ngayon na nakapokus ako sa prayer, yung kila Ate Jen po, Ate Jen Pauto. Yung pong sitwasyon nila ngayon sa family nila, alam ko mabigat. Ipag-pray po natin sila na sana magkaroon sila ng kapayapaan, magkaroon sila ng kalakasan at wisdom. Wisdom po, yun yung isa sa mga prayer. Wisdom para sa kanila. Yun po yung aking personal prayer. Pines, kanino? Anong pangalan? Hindi ko na Ate Jen Bauto po. Sa Bauto family, kila Kuya Alan, Ate Jen. Sa buong family po nila. Family. Bauto. Yes. Wisdom po at saka yan. Kalakasan para sa kanila. Yun po yung aking personal. So ulitin ko po, no, yung pagpipray po natin, protection para sa bawat pamilya, physical at spiritual, protection sa health at protection sa health ng ating church, protection sa mga leaders ng bansa at ng ating church, at yan nga, yung personal prayer. Yun po. Talagang nakafocus tayo po sa health, no? Kasi yun po talaga yung panawagan ngayon sa health. Okay. Malinaw naman po yung rotation natin, no? So, alam po natin yung kung sino pong pagpapray natin aside dun sa general prayer natin regarding family, health, tsaka sa mga leaders ng bansa. So, pwede na ho tayo mag-start. Sige ho.
IT Pines, tapos na po kami. Yun natin pa. Ka namin marinig, T Pines. Maka-mute ka. Yung 2, tsaka yung 2, tsaka yung 3, kayo yung 3, tapos na. Yung 1, hindi pa. Yung kila Tita Lucy. Pero pwede na tayong pumunta dun sa isang room. Sige. Pwede na, opo, dun sa main room po. Pwede na tayong Ano ba, T Pines? Magli-live room lang kami? Opo, live room lang po. Dito sa room na to, live room lang. Okay. Sige po. Salamat. Uy, Pwede na akong mag-live room. tayo ulit. Ay, hindi. CEO. Kami pa rin. Tayo pa rin. Sa main room na to eh. Ay, siguro hindi pa bumabalik. Andali, pupunta. So, Ate Pines, ano po? Si Ate Okay. Elena, kumusta po Ate Elena? Selena. Hello po. Ang dami mo pong groceries sa likod. Maka-stack na kasi Hindi po. pwede lumwal. Lumalabas na mamalengke. Essential. Ate Elena, makatunang nakakitang bale mo, kitang aliwa pong bale. Pinimbali ko ini. Kaya hindi na ako makatukon ng since mag-lockdown. Bala mo may galiway. Pegawa na yung ginong. Sinopa na ako. Ay, Kaya pinbayan Inkaya, perpetual? Opo. Ay, luwen mo na. Dali, kain mo. Di ba last year mag-lockdown. Kaya ba? Siguro yung biyaya na ng ginong. Kitak dito. At saka tayong family mo kaya na makatuktak na. Yung family. Kasi pwede nga akong dili. Patang matutod ko, maninap ko. Kaya pwede matutod akong dili. Masala yung kaya kang bombilya, bala mali yata. Na brand new yatang mal. Ali, kaya balang i-vlog din yung kain. Kuya Jess, okay yaming makanyan. Yes, kesa. Unang kaya balang i-vlog talaga. Yung masakit, madalong. Yung bombilya kasi kening kain, masala. Wala kusina. Sige po. Balang pinatingkang pag. Bala mayambon. Balang laging abak ko. Salamat na aking Ginoo kasi nang matuwanak. Siguro kailangan laging masala. Dobli kaya, di salamin ko, matas na grado eh. Hanggang matutod ko, ating kusulo. So, pwede na tayong mag-live room at yun na po king main room, Pastor. Sige ho, see you sa other room po. Pindutin lang yung live room po. Kulay blue. Thank you po. Thank you. Kana mo kaya, Aliya. Hintayin lang po natin sila. Na. Sa inyo din, hindi malabo yung... Okay na po kaya?
Kakatapos lang, sakto. O, Pwede na po kami bumalik daan. opo, pwede na po sige tayo mag-live room. Nandun na sila sa May. Tayo Ano na po po ba? pala, buti na lang. Sige. Ano po ba? Wala mo, Dito po. may ka-acquaintance na kayo. Kanyan, kilala nyo ni Tita Lucy. Yung younger sister na ano, si Menenci. Wow. Menenci, no? Na Younger sister ni Ate Menchi. Paano po bumalik doon? Pindutin lang po yung libro. Live room. Live room, okay. So, papunta na po yung iba. Tatapos lang po nila ng room 1. Yes, nandyan na po sila. Ngayon kay Ate Perlan, nakalimutan ko yung mintaya kay ni Kuya si Pastor Edwin, nakalimutan kong iabot. Alin po? Suka po. Meron kasi akong Suka. pinamimigay na suka sa mga women's eh. Okay. Wala pa rin tayo, Ayan, ano, pagka no? may Face to padalang face. ka, katukan mo na ako kay ni may suka akong Wala iya. pa po. Bawal Wala pa yung pa. face to face. Kasi wala akong Gcash. Pagka pwede bang yung late, habol lang ba? Pupunta ako 7-11, ganon. Hindi ako pagka Sa 7-Eleven, pwede pong mag-ano doon. Pwedeng kahit doon hindi, halimbawa, mag-send. on the spot. Halimbawa, di ba Sunday? Ala naman pong problema pwede yun. sila bukasan, ganon. Oo. Minsan, Pwede naman po Opo, wala naman pong problema yun, Tirakel. okay. Opo, iba po, iniipon nila. Tapos pag nagkaroon ng face-to-face, doon na lang po nila inuhulog. Kaya lang, sabi nga ni Kuya Jess, pag malaki-laki na, medyo mabigat-bigat na. Pag naipon. Ay, Lucas! Okay ni Lucas, oh. Ayun, madami ni Lucas. Oh, binata, Hello po. Kapogi Bulol na. pa din po ako. Bulol pa din po siya. Masakit yan yan. Mas kilala mo pa ba kami, Lucas? Kilala mo pa sila? Kilala Saan mo yan? pa kami? Saan mo sila nakikita? Saan? Saan? Isip mo. Sa malayo. Saan yung malayo yung pinupunta nga dati? Saan yun? Ate Pines, ayun na. Ayun na. Or Sa church? wala mo tingkulang, alaya tilen. Puta may lakuan niya ketang room. Ayaw, pa mo. Yan din. Live room na ka. Mag-live. Awat yun o ketang main room. Live room. Ayan, nandyan na po siya. Ayan. Ayan, kumpleto na po tayo. Ayan. Yan ba yung kanginang bilang natin? Parang 15. Si Kuya Gabs ang Kasama po si Kuya Gabs nun. ay dahil pa rin na-picturean kangina, ano? Kuya Robert, gusto ko yung buhok mo mabulak. Yung anak ko gumawa nito, nagulat ako. Ayan, Kuya Jess, alam mo na kung sino yung mag-closing prayer. Nag-pray, nag-ano na ako, nag-opening na ako. Kuya Robert, sino ba? Alamang si Bishop Mercado eh. Tatlo lang tayo dito ng lalaki. Wala yata, wala. Nagtatago. Tatlo lang tayo ng lalaki. Baka si Clyde ang magpipray sa atin yan, na Clyde. Ayaw niya magpakita, Ate Menchi. Ito, nasa tabi ko. Ayaw magparamdam. Si Kuya Jess na maglilid niyan at baka mamaya matagal yung matagal yung Nagtanggal na po siya ng mic. Siya na po raw maglilit. Sige po. Okay, sige. Desisyonan pa natin magtatagal tayo. Sige. So ako na po magbabolunteer. Sige po. Tayo po yumukot mag-pray sa ating closing prayer.
Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpapasalamat sa binigay po ninyong kalakasan, binigay ninyong karunungan sa amin upang mapag-aralan namin ang una sa 8 na aming topic, ang faith. Tunay nga, Panginoon, na ang pananampalataya namin ay kailangan precious, kailangan proven, at higit sa lahat ay kailangan biblical. Sapagkat without faith, aming Diyos, alam namin na it is impossible to please you. Kami nagpapasalamat sa buhay ni Pastor na bilang tagapanguna namin sa aming prayer meeting. Kailangan magkaroon po kami ng mga constant na faith. To feed it, to force it, fight with it, and live with it. Para ang aming faith, aming Diyos ay parang halaman na kailangan mag-grow, magbunga, at higit sa lahat ay maging matatag sa kabila ng mga pagsubok, mga unos na aming daranasin. Naway, Panginoon, sa susunod na aming pagtalakay, yung virtue naman, ganon din po ang aming matutunan sa araw po na yun. Sa bilang po namin na lampas 10, naway sa susunod din ay dumami pa kami at magkaroon ng palakasan sa isa't isa. Patuloy naming dinadalangin ang lahat na magkaroon ng pag-iingat sa bawat araw na pupuntahan, bawat taong makakausap, makakasalamuha, bawat lugar na mapupuntahan, andoon yung pag-iingat po ninyo, andun yung provision po ninyo. Kami ligtas, kami ay malayo sa sakit. Again, aming Diyos, patuloy naming binabalik ang lahat ng mataas na papuri, lahat ng mataas na pasasalamat sa inyong makapangyarihang pangalan. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And salamat ng marami, Kuya Jess. Salamat po ng marami sa inyong lahat. Tomorrow, Ate Pines, anong oras ang natin? 6:00 din. Old Testament. Opo, Pas. Same time din po ng ating ng Bible study po. Thursday po siya. So, paalala ko lang, konting review tayo at the same time opening or introduction muna tayo sa book of poetry, no, para kagad tayo, para magkaroon tayo ng pagre-refresh dun sa ating topic tatalakayin. So, open po ba 'yon sa yung sa mga gustong pwede naman siguro i-open sa ibang gustong mag-sit in talaga. Sa ibang gustong mag-join po, sige, bukas natin. Kaya lang baka iba mahirapan dahil malayo na yung mga natalakay namin. So, bahala na siguro magkano ko ng mabilisang review lang, and then umpisahan yung introduction para sa susunod book of Job na. At kung patuloy-tuloy pa rin, Kuya Jess, ang ninyo pong every Friday. Yes po, bali 2 Fridays per month. So yung dalawang nahuhuling Friday niyan, yun po yung schedule namin ni na Ate Perla. Ayan, praise the Lord. Salamat po sa inyong mga buhay. Okay, so minsan pa nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan sa amin. Patuloy po na pagsuporta natin sa gawain ng Panginoon dito sa ating church kahit sa ganito kaparaanan lamang. Patuloy po natin panalangin ng bawat isa, no, na ingatan tayo at patuloy na sa mga darating na mga araw ay extend pa ng Panginoon ang kanyang grasya sa atin, i-extend niya yung ating mga araw at mga taon. Habang tayo naghihintay sa kanyang pagbabalik, magamit tayo ng Panginoon mightily, effectively, para pagdating ng panahon na
nariyan na siya, sasabihin niya sa atin, well done, my good and faithful servant. So, minsan pa, kung may mga concern po kayo, pwede nyo sabihin sa amin. Kung may concern po kayo, pwede po nyo sabihin. Kung wala na, pwede na rin tayo siguro na mag-iwahiwalay, pansamantalang mag-iwahiwalay. May iba maghahapunan pa. 9:30 na po, 9:38 na sa Japan baka napupuyat na ipag ko. Okay. So sige po at picture na po tayo. Ayan. Ate Pearl. Ito bang lahat? Ate Pines? Okay na po. Ito. Alright.